Ayan guys, ito na po yung aking bibuild na desktop. Ayan, almost complete na siya. OS na lang kulang sa extra na display card. Ayan, konting ipon. Hi guys, ayan na po. Install na natin yung yung ating tawag dito, tower case ng ating desktop. Ayan, ang pangalan po niya Forger i11-2R gaming case. Wow. Ayan po, binubuo na po natin yan. Labas ko muna siya. Ayan, makita nyo, nicely done siya, nicely packaging. Ayan. Nahirapan pa ako dyan paano bunutin yan. Ayan, ayan na po siya guys. Ayan, bali maganda yung quality niya. Ang model po niyan ay Forge 11-2R gaming case. Ang MSI po ang dito pa. Tinanggalan natin yung foam, tinanggalan natin yung plastic. Ayan, tinanggalan natin yung loob. Ayan. Meron na siya kasamang fan sa gilid, bali 4 fans siya, 4 fans. Ayan, RGB fans siya, may kulay siya. It's up to you kung gusto nyo steady yung kulay or nagcha-change siya. Ayan, glass siya sa gilid. Ayan, tempered glass. Ayan, buksan muna natin. Titignan natin yung loob guys. Ayan po. Medyo matagal tayo, matagal si kuya magbukas. Ayan na po siya, ayan na po mga kaibigan. Ayan na po yung loob niya. Meron siyang fan, isang fan dito. At ito pala papasok. Tapos ito palabas ito. Papasok. Tapos 1, 2, 3, 4 fans. Tapos ayan yung lalagyan natin ng PCB po ng ating motherboard. Ayan, motherboard. Ayan na po. Binuksan ko po muna para makita natin yung loob. Tapos meron siyang instruction manual. Tapos may mga wire kasi yan. Tapos yan po yung cover. Yung sa top cover niya. Ayan. May mga wire siya na kasama. Tapos po ang power supply niya nakalagay sa gilid. Mamaya papakita ko po sa inyo paano ilagay. Ayan po ang ating power supply guys. Ang power supply natin, ang model ay RM750E. Ayan po siya. Ilang watts ito? Basta siya. Hindi ko alam kung ilang watts pero siya. Parang pang gaming na rin siya. RME series, RM750E ang kanyang model. Ayan po. Siguro 750 watts ito. Ayan. I'm not sure. Ayan po yung mga wire niya, RGB. Ayan, dyan siya ilalagay. So, ganyan siya nakaporma. Ayan. Pero ang advice sa akin, mamaya na lang namin ilagay yan. Ang uunahin muna namin dyan guys, yung motherboard ng assembly namin. Yan, nilabas ko muna siya. Tapos ikabit muna natin yung importanteng wire, yung wire niya papunta sa motherboard. Yan. Kabit natin siya dyan. Ayun, doon siya kinakabit. So, may connector.
Okay. Ayan. Kabit na siya. Tapos sabi nung boyfriend ng anak ko, unahin muna namin daw itong motherboard. Ayan po ang aking motherboard pa. Ano po siya, Asus na Prime B760 Plus. Ayan po siya. Bago. Okay. Ayan. Ilagay muna natin siya dyan. Daw. Patong natin sa case. Yan po yung actual na itsura ng ating motherboard. Ngayon, lagay muna natin yung ating processor. Ang ating processor po, Intel Core i7. Ayan po, ayan, binabuksan ko na po. Ayan, dahan-dahan lang tayo dyan kasi masyadong sensitive ang ating processor po. Hindi yan mura, mahal din. Pinag-ipunan ko, isa-isa lang bili ko dyan guys, isa-isa lang. Isa-isa lang muna kasi pag binigla mo, mabigat talaga. Ayan na po. Ayan, may orientation naman po ang pagkabit, hindi ka malilikaw. Kasi may arrow doon, tinuturo sa akin. So, nahayaan niya lang ako magkabit niyan. Kasi first time ko ulit magkabit ng magbuo ng PC. Ang desktop. Dati mga binubuo ko, puro lumang style lang. Mga sinaunang PC board. Motherboard. Yun. Lock na siya. Tanggalin yung cover. Tapos, mamaya na po yung thermal face niya kasi mamaya ilalagay pa natin yung kanyang SSD na 990 Evo Plus 1TB po yan. Ang kanyang hard drive po, bali hard drive na po yan. Yan na po ang latest na hard drive, hindi na po yung cylinder type. Ayan, habang binubuksan natin, ayan na po siya. Ayan. Ayan, tatanggalin ko muna yung dalawang screw dun sa may heatsink para po hindi siya mag-overheat. Yan ang purpose niyan. Actually, pwede ka pa magdalagay ng extra dun sa isang meron pa siyang dalawang extra slot for SSD. Ayan, tinatanggal ko na po yung screw. I-set aside muna natin yan, baka malaglag ang mga screw natin. Make sure na kayo na grounding yung niyo. Hawak muna kayo sa body ng meron yung assistant ko, yan, inaabot sa akin yung maliliit na screw. Ayan na siya guys, ini-screw na natin. Actually actually nagkamali pa ako dito dapat pala hindi ko na muna nilagay yung screw na yun kasi provided na yun. Alam niyo yung cover, di ba meron siyang sariling screw. Ayan yung cover na yan, dalawang screw na doon din siya ilalagay dun sa isa. So ayan, tinanggal ko ulit siya. Ayan, kinabit natin yung screw niya sa heatsink. Ayan. Yung heatsink na yan guys, meron niyang double-sided tape para hindi kumalaw yung ating SSDR. Ayan. Yan, nakakabit na po ang ating hard drive SSDR. Ngayon, ikakabit naman natin ang ating memory 32 MB na RGB din na memory. Ayan, may ilaw po yan. May ilaw yan guys.
may ilaw din siya. Ayan, oh. So, lalagyan natin siya sa slot 1, A1, A2, B1, B2 yung kabila. Bali, 4 na slot. Ayan, dapat po even ang pagkabit niyan ha, guys, ha? Kasi meron niyang orientation para hindi ka magkamali ng slot. Ayan, sabay i-press. Ayan, dapat ganyan. Narinig mo yung click. Ganyan yun. Ayan na pa. Ayan, nakakabit na yung ating memory. Tapos, ikakabit naman natin, assemble natin yung ating fan, cooling fan. Ayan, nilagyan po na natin ng thermal phase ang ating processor. Ayan, para hindi. Sabi, advisable every 6 months. Pero it depends sa gamit mo. Siguro once a year pwede na. Install lang natin yung ating cooling fan. Ayan po yung model, guys. Ayan. SE214. Ayan. Actually, dalawang fan siya. Tapos nakatayo siya. Instruction. Ayan, yung radiator niya, guys. So, isang papasok, isang palabas na hangin. Ayan. Tapos ito yung ano to, sa ilalim support to ng processor. Bali support mounting guide ng cooling fan natin. Yeah. Yan, i-figure out namin kung paano gawin Saan ang pinakamalapit na wire doon namin para hindi aksayado sa extension wire ng fan. Kasi may mga lalapit yan, yung fan 1, CPU fan. Yan. Actually, nakakonect yan sa CPU fan. Yan, dalawa na yan. Yung iba chapan channel fan. Ganda rin siya. Ganda rin. Yan, ganyan na itsura niya, guys. Tapos kakabit mo yung brace niya. Pali nga, madali lang siya ikabit. Puro parang lang, easy connect, easy installation lang. Yan. Tapos hindi pa tinatanggal yung sticker niya para yan doon sa Ayan. Lalagay na natin muna yung yung clip. Basa mo na manual. Ayan. Pag nalilito, basa manual. Ayan. Pag nalilito lang, ayan, basa mo na manual. Basa talaga. Tapos ayan na po yung nakita nyo yung isang itim na brace na bracket. Can't remember. Sa ilalim yan ilalagay. Sa ilalim ng motherboard. Whiskey rolling, helping the game spin that roulette top. Para sa banana, no shade. Sing it loud now, no filter, no cap. Going on TV, never. Ayan na siya mga kaibigan. Habang pinifigure out kung paano ilagay. Kasi may dalawang klase. Adjustable yun guys. Adjustable siya. Yung apat na corner na yun, na-adjust yun guys. Pang Intel Core saka pang AMD. Kasi may adjustment yan sa mga wire, sa mga butas-butas. Ayan na, na-figure out na namin kung paano ilagay. In just few minutes po, ilalagay na natin siya.
Ayan na. Binabasa pa namin kung paano siya i-install. Kasi mahirap na. Kailangan talaga babasa-basahin muna. Ayun. Yan na. O, yun. Na-figure out na namin. Doon siya lalagay. Tapos screw siya. Ayan. Tapos may ano siya, screw. Ayan siya, doon siya lalagay. Yan, nagkamali din kami dyan. Redo namin yan mamaya. Kaya lang guys, kasi nagluluto tayo eh. Ayan na po. Lalagay na natin yung bracket niya for cooling fan. Sayang walang focus yung aking camera. Kasi niya lumalabo siya. Part 1 po ito guys, kasi kulang pa ako ng parts. Wala pa akong tawag dito, wala pa akong graphic card at saka OS. Ayan. Saka extra monitor. Ayan, tatakpan po ng braso ko. Ayan na. Pero yan. Yan na. Tama na pala. Ayan. Tapos ikanan siya guys. Ayan na. I-screw mo siya dyan. May cover yun eh. Yung cooling fan yan guys. Tapos kailangan daw mahigpit, hindi na wobbly yung ating tower cooling fan. Ayan. Not hand tight yan po. Hand tight. Ayan, hinigpitan ko na po yan. Both side yan. Dalawang screw lang naman yan. Dalawang screw. Ayan. Tight na siya. Tight na. Tapos yung ating thermal face nandyan na. Na-spread out na natin. Ayan. Tapos i-muestro na natin yung ating fan. Galing, ano? Tapos ganun lang siya, di-clip lang siya guys. Ayan, hindi na kailangan mo ng screw. Ayan. Tapos dapat even din siya. Ganyan. Ganyan lang pag-install niya. Nice and easy. Wait lang ha. Ayan guys, nagpahinga lang ako ng konti. Ayan, para mamaya adjust natin itong Yan, bali nakakabit na po yung ating wires sa fan. Ayan, isang fan nakakabit na. Tapos yung isa naman. Ayan. Ganun lang siya kabit. Ganun lang siya kasimple. I-clip ko lang siya doon sa isang side. Ano, stable naman siya. Stable. Tapos lagay mo siya diyan sa isang dyan. May connector dyan ng fan. CPU fan. Yan. Ganyan itsura niya guys. Yan. Nakatayo siya. Tapos ilalagay na natin sa ano natin, sa case. Yan.
Ang ideal daw niyan, tatanggalin muna yung isang fan para mas madali siyang ilagay. Yan. Tatanggalin ko yung isang fan dyan. Yan na po. Malapit na po yung mailagay. Tapos, marami pang kulang yung ating na-assemble, guys. Yan. Binili ko yan isa-isa. Hindi ka naman binigla yan. Kada sweldo isa-isa. Ano naman talaga? Pag binigla mo yan, wala. Kaya naghanap kami ng the right screw. Fine thread yan eh. Fine thread. Alam ko. Tapos yan yung sa likod. Yung keyboard. Saksakan ng keyboard. HMDI. I-clip lang yun, guys. Okay? Naka-clip lang. Pag narinig nyo na yung click, yun, that's it. Both corners. Ingat din kayo kasi masyado matalas yung metal na yan. Ingat po kayo pagka nag-i-install kayo. Baka masugatan kayo. Ayan na, malapit na po siya. Malapit na po, guys. Nearly yan. Bali 80% build. Yan, tatanggalin muna natin yung fan na yan. Kasi sa gabal yan, guys. Gabal. Tapos yung sa likod niyan, yung wire management afterwards. Actually, ginawa ko na yun, yung wire management niyan. Para hindi busal-busal yung yung wire mo, di ba? Yan, may nahulog pa. Agoy. Hanap muna kami. Isang screw na hulog. Ayan. Talagay na natin yung motherboard, guys. Actually, lang siya? 6 screw. Make sure hindi siya didikit sa sa metal. Ayun, wala siyang pas doon sa dulo. So 6 sa baba, tapos sa bandang gitna, lakpas gitna, guys, 6 din. Sinisecure lang natin, yung Ang tagal ng panahon bago ako naka-assemble ulit ng ganito, guys. Pero exciting din. At least, hindi naman tayo heavy-handed. Kasi hindi biro po ang niya, ng presyo. No? Ayan na yung fan ay kakabit natin. Yan. Meron akong helping hand dyan. Airsoft travel streams, helping vloggers live their dreams. Go on TV, hit subscribe free. This is the anthem, just follow me. Okay, ayan na siya, guys. Ayan na. Stable na siya. Tapos ilalagay na natin yung power supply.
Ilalim, ayan lalagyan na po natin power supply. Ayan. Tapos i-secure natin, lalagyan natin ng screw. Ayan, buti na-recognize ko pa yung mga screw na dapat dyan. Dati dahil kung binabaklas na ganyan. Naalala ko nung araw, nire-repair namin yan. Mga ganyang power supply. Normally, capacitor ng problema. Dito sa Pilipinas, diba? Nag-overheat yan, nag-bulky yung pet ng capacitor. Ibig sabihin nun, palitin na yun, guys. Yan na yung kanyang cable. I-manage cable natin, management cable na natin yan mamaya. Yan, hanap namin yung mga RGB. Yan, mamaya i-reroute na lang natin kasi titignan lang muna natin kung gagana. Tapos yung cable tie, sabi niya wag ko muna raw higpitan. Mamaya na daw pag final na. Ayan, guys. Almost done na kami. Diyan. Tapos may mga wire pa kami kakabit sa motherboard from case, yung LED, power switch, reset switch, tapos po yung mga USB connector, ganyan. Dadagdagan ko pa to ng USB yan. Para kasi nga, di ba, ang dami natin kinakabit. Yan. Extension USB. Ayun o, nakita nyo yung wire na yan. Yan yung sa power LED, reset switch, power switch. Ayan. Doon natin siya ikakabit sa motherboard. Iwan nga, ilawan natin. Diyan natin siya pinaikat, guys. Ayan, inilawan na po natin. Kakabit na natin muna yung ating power switch. Power. Ayan. Nasa manual po kami niya. Ang pin in, pin out niya. Pin outs. Airsoft, travel streams, helping vloggers live their dreams. Ayan. Go on TV, hit subscribe free. This is the anthem, just follow me. Pag malaki kamay mo, hindi kasya. Pag ang kamay mo maliit, parang sa akin, sakto lang. Ayan. Ayan po siya. Ayan po, guys. Ayan na po. Ayan. Malapit na yan matapos. Malapit na po. Ito po ang ating part 1. Guys, yan. Mamaya ay susunod po ang ating part 2 naman. Para ma-upload ko na itong video na ito. Kasi ano na to, almost pero hindi naman isang oras. Sakto lang siya, sakto.
Tapos, i-edit ko pa ulit ito. Lalagyan ko ng music, konting music na masayang music. Kasi pag boses ko lang, wala. Boses ano. Ayan na po siya guys. Ayan, malapit na po. Ayan. So, ayan. Nilawan po natin ulit mga kaibigan. Tinignan natin kung tama yung mga wiring natin. Nakakabit. Kung tama ang polarity niya guys. Especially sa LED guys. Ayan. Kasi ano yan 12 volts yata. 5 volts. Ganyan papasok. Tapos nakita niyo yung wire na itim na yun, yun yung papunta sa motherboard. Ayan po. Power supply ng motherboard. Ayan. Ayan, gumagalaw na yan. Ayan. Mamaya-maya kukonect na natin yan. At inaano lang natin yung mga wire sa likod. Ayan siya. Yun yung ano niya. Isang wire pa niya. Kinakabit namin. Daming kailangan. Yun yung mga ano mga USB sa connection sa taas. Sa top. Katabi ng mga switches niyan. Kasi doon nakalagay yung mga USB. Actually may USB yan sa likod. May USB sa taas. So isa, dalawa, limang USB. Tapos isang internet cable. Internet ano. Alamang doon ko na ikabit yung internet ko. Ayan. Tapos yan. Okay na siya. Okay na. Ayan. Yan, kinabit na po natin yung power motherboard. Tapos ayan, isang ano na yan. Yung cabling na yan. Ano yan namin naayusin yan. Tapos po, ito po yung ating guys, ito, final test. Testingin na yan. Ayan may po, power natin ng power. Testing muna natin kung gumagana siya. Tingnan natin, baka musok. Uy, meron. Power on. On natin. Let there be light. Yun. Umikot po yung fan. Walang ilaw yung iba. No, kasi wala naman pong OS. Ayun o, hindi siya nakakabit, nakalimutan ikabit yung fan. Kakabit namin yung mamaya. Tapos ikakabit namin yung HMD. Ayan, namatay siya. Kasi walang boot. Yan, pag wala siya nakikitang operating system, namamatay siya. Daw. On? Apo. Hindi pa pala. Tapos yung mga slot na yan para sa mga graphic cards. Meron na ilaw. Yan na po, yan, umilaw na siya. Yes, there's a light. Patay pa rin yun. Isa ulang fan, wala hindi umikot. Patay pa rin. Ito, yun, yung dalawang fan niya umikot. Yung isa lang hindi. Ganyan pala siya pag walang OS, ano? Palagay ko yung power niya hindi na nakakabit. Ito, may natanggal dito. Ikakabit namin. Yan, palabas yung hangin yan, palabas. Hindi ba ilaw niya? Importante yan yung fanning, yung mga fan, marami. Dapat. Ayun na. There you go guys. Ayan o. Ayun siya guys. Wow. Ayan, nag-on na siya guys. Nag-on na. Asus. Di ba next time yung OS na. At least meron na tayong ligawanag. Ayan siya guys. So, ayan po siya guys. Tapos ayan siya. Tapos ayusin. Papakita ko sa inyo kung paano yung Thank you. cabling management. Bukas na namin na ayusin ng cabling. Thank you for watching guys. Jokes and laughter, keeping it real from airsoft field to the cliffs.